Sa kabila ng kanyang tagumpay sa corporate at tech world, kamakailan lamang ay nakilala rin ang pangalan ni Ann Quisha sa mainstream media bilang bagong karelasyon ni Edo Manzano na nagdala ng panibagong dimensyon sa kanyang public life. The Philippine Showbiz List presents Sino si Ann Quisha, ang rumored girlfriend ni Edo Manzano. Si Annalyn Ann Quisha ay kilalang personalidad sa corporate tech world. Lumaki siya sa isang pamilya na pinapahalagahan ang edukasyon, integridad at malasakit sa kapwa. Madalas siya sabayan ang laro at pagtuklas sa mga numero at pattern. At dito nagsimula ang pundasyon ng kanyang analytical mind. Bukod sa talino, natutunan niya rin ang kahalagahan ng pagiging mapagbigay. Naalala niya na palaging handang tumulong ang kanyang mga magulang sa sinumang nangangailangan. Dahil dito, iniisip ni Ana ang pagiging mapagbigay ay likas sa tao, bagamat habang siya'y tumatanda, napagtanto niya na hindi lahat ay handang tumulong o may kakayahang mag-donate sa mga organisasyon. Ang insight na ito ay naging inspirasyon niya sa pagbuo ng mga solusyon para sa mas accessible na digital giving sa hinaharap. Pagkatapos sa kanyang pag-aaral sa University of Santo Tomas, nagtapos siya ng BS Mathematics major in Computer Science noong 1996, handa na sa mas malalaking hamon sa corporate at entrepreneurial world. Journey into Tech and Corporate Life. Sa loob ng mahigit 20 years, nagtrabaho si Anne sa iba't ibang industriya, kabilang ang banking, finance, retail at non-profit sectors, mula sa multinational banks hanggang sa mga pangunahing korporasyon sa Pilipinas. Matapos ang kolehiyo, agad siyang pumasok sa global na larangan ng information technology. Ang una niyang trabaho ay bilang IT consultant sa Citi noong 1999. Pagkatapos nito, nagsilbi siya bilang IT manager sa Rizal Commercial Banking Corporation. Sa mga sumunod na taon, naging bahagi si Ann ng mga iba't ibang kumpanya tulad ng Robinsons Land Corporation bilang Head of IT, Healthy Options bilang IT Director at Director of IT ng Every Nation. Sa mga posisyong ito, hindi lamang pinalawak ni Ann ang kanyang kakayahan sa corporate technology, kundi napagtanto rin niya kung gaano kalawak ang epekto ng digital transformation sa iba't ibang industriya. Hindi naglaon, nagtrabaho rin si Ann bilang Assistant General Manager sa Tacral One at Country Manager sa Anabatic Technologies. Entrepreneurship and Social Impact. Sa gitna ng mga corporate projects, naramdaman ni Anna may mas malalim pa siyang layunin, ang lumikha ng mga solusyong hindi lamang para sa negosyo, kundi para sa komunidad. Noong July 2016, itinatag niya ang GAFA Technology sa Singapore. Sa parehong taon, nagsimula rin si Anna maging trustee ng Land Bank Countryside Development Foundation. Nagtrabaho din siya ng 5 taon hanggang 2022 bilang IT consultant sa Office of the President. Building Blockchain for Social Impact. Pagkatapos sa kanyang karanasan sa GAVA, itinatag ni Ann ang Traction Tech Inc. noong 2017 bilang founder and CEO. Hindi naglaon ng mga kontribusyon ni Ann sa transparency, accountability at inclusive technology ay kinilala sa malawakang antas. Noong 2021, siya ay kabilang sa Asia's Top 10 Women Disruptors in Blockchain. Noong 2022, pinarangalan naman siya bilang isa sa Philippine Blockchain Champions sa inaugural Philippine Block Awards. Bukod dito, si Ann ay mentor sa mga women startup founders at patuloy na nagtataguyod ng empowerment na kababaihan sa tech at entrepreneurship. Maliban sa Traction, siya rin ay Independent Director sa Public Safety Savings and Loan Association Inc. mula 2021 hanggang kasalukuyan. PGMN's first tech anchor. Bukod sa pagiging CEO ng isang tech company, lumitaw si Ann sa media bilang tech anchor ng Peanut Gallery Media Network, isang Philippine-based digital media startup na itinatag noong kalagitnaan ng 2024. Ang PGMN ay nakatuon sa unfiltered political commentary, debate at news bilang alternatibo sa corporate-controlled mainstream media. Bilang unang tech anchor ng PGMN, kilala siya hindi lamang bilang isang eksperto sa teknolohiya, kundi bilang isang legit tech genius at entrepreneurial millionaire na kayang pagsamahin ang kanyang kaalaman sa tech at public discourse. Motherhood and mentorship. Habang umuunod ang kanyang karera, nanatiling sentro ng kanyang buhay ang pamilya. Bilang ina ng 4 na anak, 2 babae at 2 lalaki, natutunan ni Anne kung paano pamahalaan ang oras at responsibilidad na may balansing malasakit at pag-aalaga. Sinabi ni Anna ang pagiging ina ay nagturo sa kanya ng patience at focus na parehong kailangan sa entrepreneurship. Sa mundong higit na dominado ng kalalakihan ang negosyo, naniniwala si Anna may kanya-kanyang karanasan at kaalaman ng kababaihan na maaari nilang ibahagi sa isa't isa sa pamamagitan ng mentorship, pagtutulungan o simpleng pagtitipon. Kapag tinanong naman kung may paboritong kasabihan na sinusunod sa buhay o trabaho, sinabi ni Anne,
Blessed are those who patiently wait, for God's time is the best time. Anne's romance with Edu Manzano. Sa kabila ng tagumpay niya sa mundo ng teknolohiya at social impact, dumating sa buhay ni Anne ang isang bagong dimensyon, ang pagpasok sa spotlight ng showbiz kung saan siya ang tinuturong bagong nobya ni Edu Manzano. Ang ugnayan ng dalawa ay nagsimulang pag-usapan matapos ang kanilang unang sabayang public appearance noong February 2022. Nangyari ito sa prayer rally na ginanap sa EDSA Shrine bilang pagunita sa ika-40th anniversary ng EDSA People Power Revolution. Sa mga naglabasang larawan mula sa prayer rally, napukaw ang atensyon ng netizens sa isang kuha kung saan makikita ang ilan sa mga personalidad habang inaawit ang ama namin. Kabilang sa nasa larawan si Edu at isang babaeng ka-holding hands ng aktor na natukoy na si Anne. Kapansin-pansin na lahat sila ay nakataas ang mga kamay. Bagamat si Edo ay nakataas nga ang kaliwang kamay, hawak naman ng kanyang kanang kamay ang kaliwang kamay ni Anne. Kaugnay nito ayon sa ulat ng PEP.ph mula sa isang reliable source, ang babaeng ka-holding hands ni Edo sa larawan ay walang iba kundi ang bago niyang girlfriend. Malinaw daw na hindi inililihim ni Edo ang pagkakaroon ng bagong karelasyon dahil sinama niya si Anne sa isang public gathering na dinaluhan ng libo-libong katao. Ayon sa isa pang PEP source, ilang buwan pa lamang daw ang relasyon ni Edo at Anne. Pero hindi ang EDSA 40 prayer rally ang unang pagkakataong isinama ni Edo si Anne sa mga espesyal na okasyon. Madalas din daw isama ni Edo ang tech CEO sa private events na dinadaluhan niya. Ano ang masasabi mo sa video na ito? Mag-like o mag-react at huwag mahiyang mag-comment. For our YouTube viewers, huwag kalimutan mag-subscribe at i-hit ang notification button. At para sa aming Facebook viewers, mag-like at follow sa aming Facebook page para updated ka sa mga showbiz chika. Thanks for watching!